Panagutan naman natin ang paggunita ng undas sa Mindanao kabilang ang isang sementeryong tinamaan ng road widening. Pahirapan tuloy sa paghahanap ng mga nicho. Yan at iba pang update tinutukan ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV. One Mindanao, live mula sa Davao City. Kent. Emil, umabot na sa 17,000 ang bumisita sa mga sementeryo dito sa Davao City. Kabilang na rito ang Roman Catholic Cemetery. Kaya naman, buhay na buhay ang mga negosyo. Alas 11 pa lang ng umaga kanina, kumita na ng 1,200 pesos ang 18 anyos na pintor na si Jobilon mula sa kanyang racket na pagpipintura ng nicho. Salamat ganay kay si Persaon na nga, kuan, abtan ng pandemic, wala kay dalaw. Tama na 28 niya, gamay kay dalaw, dili apres na ron ng 28 parang kay daan. Builo na kay dalaw. Sa Warles Cemetery, maagang bumisita sa pumanaw na asawa ang 76 anyos na si Lola Dolores. Ako na isa ba, nga magbitbit na mula, ako lang, di ko kaya, ako lang. Hirap maglakad si Lola Dolores, kaya pinahiram ng nakahandang wheelchair sa sementeryo. May tumulong din sa kanya. Nag-uban na po na ko diri, luoy ba? Luoy, dyan ko yung nana, mura kumuto na kundugan ba nga. Simpak ko palayo ba, dasmagan. Sa Santa Cruz Public Cemetery sa Davao del Sur, may ilang mga pumunta sa sementeryo na nagsindi ng kanilang kandila sa harap ng imahe ni Jesucristo dahil hindi na raw nila alam kung saan nakalibing ang kanilang mga yumao. May ibang puntod na sira na pero wala nang mga laman dahil inilipat na ang mga buto dahil matatamaan daw ito ng road widening sa lugar. Sa pinakamalaking sementeryo sa Tagum City na La Filipina Public Cemetery, sa malaking krus na ito nagsindi ng kandila at nag-alay ng dasal ang hindi makahanap ng libingan ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Asagad nga pangutana kung asa dapit ang ilahang mga minatay nga gibilin diri nga wala nila na locate. So samot na katong mga gipang exhume namo. So gibalhin naman namo to sila og address na sila sa mga boniches. Naglinis at nag-alay naman ng bulaklak at kandila ang mga residente sa Mass Grave Cemetery sa Zamboanga City, kung saan inilibing ang ilang namatay dahil sa COVID-19. Sa katabing lote naman inilibing ang nasa mahigit 40 unidentified cadaver noong nakaraang buwan. Karamihan sa kanila, walang kamag-anak na nag-claim sa Office of the City Social Welfare and Development. Sa Antonio Acharon Memorial Park sa General Santos City, hindi pa rin nawawala ang paniniwala ng palina o yung paghakbang ng tao sa sinunog ng kahoy na may usok sa paglabas ng sementeryo bago umuwi. Ginawa na itong pangkabuhayan ng iba, tulad ng 50 anyos na si Tatay Pablito. May iba raw na nagbibigay ng 5 piso kada hakbang. Emil, sa mga oras na ito, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao dito sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. Sa ating panayam kanina sa San Pedro Police, wala pa silang naitatalang untoward incident sa ngayon. Emil? Maraming salamat, Kent Abrigana ng GMA Regional TV, One Mindanao. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.